Magandang hapon po sa lahat ng mga business owners, lahat po ng may mga groceries, mga malalaking tindahan, pati po mga sari-sari store pwede po. Meron po tayong available na system, point of sale. So dito po sa point of sale magiging computerized na po yung mga transaction natin. Magiging computerized na yung mga records natin. Hindi na po tayo magmamanual ng manual inventory kasi nandito na po lahat. Yung mga reports po na kailangan natin, lalong-lalo na po sa mga nagma-manage ng store, yung mga may-ari ng store. Kung nahirapan po kayong mang-manage ng record ninyo, maghanap po ng mga reports. Or kung manual pa po yung mga sinusulat nyo pa po lahat ng mga transaction ninyo, ito na po yung solusyon sa lahat ng yon. Dito po sa system na ito, magiging computerized na po lahat. Pati na po yung pagbenta po natin ng mga binebenta natin sa store, magiging computerized na po. Kasama na po yung pag-print ng resibo, yung pag-manage po ng mga product, nandito na po lahat. So sa mga may gusto po or interested po na mag-avail ng system natin, na pwede po kayong kumontak sa amin gamit po ang mga contact details na ilalagay ko po sa caption. At dito na rin po sa Facebook na pinag-uploadan ko ng video. At kasama na rin po yung YouTube channel po na uploadan ko din po ng video na ito. So dito po sa login form, na nakikita po natin, dito pa lang po sa login form is nakaka-amaze na. Nakakita po tayo ng mga animation. So hindi po tayo nahuhuli sa mga trends. So kung halimbawa may gusto po kayong paiba na design, na kulay, pwedeng-pwede po. So dito po nakalasulat po yung Umang Store. Hindi po ito yung permanente na pangalan. So nasa sa atin po kung anong gusto po natin ipangalan o ano po yung pangalan ng store natin at ito rin po yung lalabas dito. Tapos kung meron po tayong logo ng store natin, lalabas din po yan dito. Ayan. So ito po yung login form ng system natin. So ano po ba yung POS? Ito po yung point of sale system. Yung mga nakikita po natin sa groceries na pinapunch na lang po nila yung mga product via barcode. Ito na po yun. So may mga advanced feature lang po tayo na ginawa dito. Yan po yung pagkakaiba ng system natin. So dito po sa POS may dalawang user po tayo. May admin at may cashier po. Si admin po yung may full access po sa system. Siya po yung magmamanage ng mga products, yung mga stocks. Siya po yung mag-iiba ng presyo ng mga products at mag-a-add po ng stocks. Yan. So si cashier naman po, siya po yung magbebenta at mamamanage niya din po yung mga transaction niya. Kung halimbawa may mga magre-return ng products sa mga iba-ibang reason, nandito rin po yan sa system natin. So, sige po. Ipasukin po natin yung system, papakita po natin yung kay admin account. So, ayan po. Ito po yung dashboard ng system natin. So, dito pa lang po makikita na po natin yung pinaka-summary ng status ng store natin. So, nandito po yung kita natin ngayong araw at nandito po yung beta natin at kabuuang paninda at yung mga paubos na stocks. So, nakikita rin po natin dito kung ilan na. So, dito po yung pinakamaganda sa system natin kasi monitor po natin yung takbo po ng store natin ng 1 week. Simula noong August 19 hanggang ngayong August 25. So, yung sales po natin or yung kita po ng shop natin is galing po sa wala at bigla pong umakyat. So, ayan. So, dito rin po nakalista po yung top 5 kung asan po yung mga products po na mabenta o mabili sa store natin. So, nangunguna po si San Miglite. Ayan po, sunod-sunod.
Tapos ito po yung mga kategorya natin. At ito po yung mga listahan po ng mga paubos na paninda. Ayan. Napiprint din po ito sa system natin. Ayan. Ito rin po yung mga recent transaction natin. Lumalabas po din po dito sa dashboard natin. So ito po yung mga buttons po, mga pages po ng system natin. So may POS scanner po. Dito po tayo nagbebenta ng mga items. Tapos ito po yung inventory. So dito po tayo nagdadagdag ng products. Dito po tayo nag-i-edit ng products. At dito rin po tayo magbabawas ng products. So yan po. So ito po is yung damage at return na damage report. Dito po nakalista lahat po yung mga binalik na mga items. So may mga reason din naman po dito kung bakit po binalik yung items. Ayan. So dito po sa sales report, nandito po lahat ng mga naging transaction ng store natin. Nafi-filter po natin ito. Nafi-filter po ni admin kung gusto niyang makita lahat ng naging transaction sa lahat ng cashier. So ayan po, kung gusto niyang makita yung kay cashier lang ni Miko o kay Annalyn lang na transaction gusto niyang makita. At saka pwede rin po itong i-print. Ayan. Tapos kung halimbawa gusto niyang makita yung lahat ng naging transaction o lahat ng naging kita sa loob ng isang buwan, dito lang po yan sa date filtering. So halimbawa simula nung August 1 hanggang ngayon, August 25. Tapos i-filter lang po natin. At yan po yung lahat nung naging transaction ng August. So ito po lahat nung kita. So halimbawa nung July 1 hanggang July 31. So filter po natin. So ayan po, nung July po wala pa po kita, wala pong nangyaring transaction kasi ngayong August lang po ginawa yung system na ito. So ngayong August lang po nagkaroon ng transaction yung system natin. Yan. So dito naman po sa store setting, dito natin po ilalagay yung details po ni store. Dito po natin ilalagay yung pangalan ni store para po lumabas siya sa system natin, lalong-lalo na po sa login form kanina. Nandito po rin po yung address natin, yung contact number ng store natin. Yung receipt footer po, ito po yung lalabas sa ilalim po ng resibo. Kung gusto po natin maglagay ng note or message sa ilalim ng resibo, dito po natin ilagay yun. At nandito po yung logo natin. So, kung mayroon po tayong logo, pwede nating ilagay dito, i-save natin at lalabas na po siya dito sa mga pages natin. Ayan. So, ito lang po yung kasimple yung system natin pero marami po siyang features at kayang gawin. So, pasok po tayo kay cashier. So, yan po, nakalagay na po tayo as cashier. So, dito po si cashier, nakikita rin po niya rin po yung dashboard natin ng store natin. Pero hindi po niya kayang mag-add ng products, mag-edit ng products o mag-delete ng products. Makikita rin niya yung mga return and damage report pero yung kanya lang yung makikita niya. Hindi niya makakita yung mga records ng ibang cashier o ibang accounts. Yung kay sales report naman makikita rin niya yung kanya lang din. At hindi niya makikita yung naging transaction ng ibang accounts. So, ayan po. So, dito po sa POS scanner, dito po tayo magbebenta. So, dito po i-scan po natin yung mga barcode. May mga sample po tayo ng mga products dito. Halimbawa, dito tayo try po natin kay Navea Munkel. So, nakalagay po dito sa stock is wala po siyang stock. So, try po natin kung anong sasabihin ng system natin pag zero stock po yung item. So, ayan po, lumabas po na kulang yung stock at hindi po magpo-proceed sa cart. So, pili po tayo ng may stock. Ito, copy po natin yung barcode. Ayan. Yan. Pagka-paste po natin o pagkalagay po natin ng barcode dito, lalabas po siya sa list ng current order. So, ito, lumabas na po siya. So, may price po siya na 226.80 at
ito na rin po yung total. Tsaka kung gusto po natin magbigay ng discount kay senior citizen, kay PWD, click lang po natin to. So ayan, kung halimbawa magbabayad po si customer via cash or via GCash or PayMaya or ATM card, so nandito na rin po yan. So isa po ito sa pinakamagandang features ng system natin kasi pwede pong makapagbayad si customer via GCash or PayMaya. So ayan, so lagay po natin yung bayad ni customer. Halimbawa po 300. Ayan, may sukli po siyang 73. Complete na lang po natin. So ayan po, complete transaction na po. Ito po yung invoice number niya at yung payment po niya, cash, at ito po yung sukli niya. So pwede na po nating i-print yung resibo. So ayan po. Ito po yung resibo natin. So sa resibo po natin, nandito po yung logo natin, tsaka yung pangalan ng store, yung address, at ito po yung official receipt, invoice number, yung date, kung sino pong cashier yung nag-transact, at kung anong klaseng customer po, kung PWD or senior citizen or standard customer lang. So yung payment method po niya is cash. So ayan po yung binili niya, Rexona Men, quantity niya is 1, at ito po yung total. So ayan po. Ito po yung footer po na nilagay natin kanina. Halakit pa, install na kit. Okay po. So lalabas niya po siya dito sa sales report natin. So nandito na po siya sa pinakauna. Yan. Kung halimbawa po nawala ni customer yung resibo at gusto niyang humingi ulit, print lang po natin ulit. Kung gusto niya pong ibalik yung item kasi po may mga reason, dito lang po tayo sa mag-return. So ayan po. So may mga dahilan po dito kung bakit po niya ibabalik yung item. So ayan po. So pwede niya pong i-print. Mga printable po ito lahat. Yung mga reports po natin. So hindi na po tayo mahirapan mag-manual na sulat. Dito po isang click lang po at makukuha na po natin yung mga records na gusto nating makuha. So ayan po yung system natin. So sa mga may mga tindahan po dyan na medyo nahihirapan na po sa mga recording and management, available na po yung system natin sa reasonable price po. Kumontak lang po kayo sa mga contact details po nilalagay po namin. At feel free po to ask. Wala naman po bayad magtanong or magbigay po ng recommendation or may gusto pa po kayong ipadagdag para po mas maging maganda po yung system natin. So yun po, maraming salamat po sa panonood and God bless us all.